Success without a successor is a complete failure. Mga kapatid, alam ko ang pinagdadaanan nyo. Ang bawat gabing puyat at bawat pisong tinatabi nyo ay para sa magandang kinabukasan ng inyong pamilya. Pero isipin mo ito, paano kung lahat ng sakripisyong yan, lahat ng naipundar mong bahay, lupa at ipon, ay mauwi lang sa wala? Dahil sa isang iglap, winaldas lang ito ng anak mong hindi handang hawakan ang yaman mo. Sabi nga ng mentor ko na si Francis Kong, success without a successor is a complete failure. Walang kwenta ang pag-akyat mo sa tuktok kung walang sasalo ng naiwan mo. Ang totoo, kahit umabot pa ng milyon-milyon ang bank account mo, nagiging walang silbi ang lahat ng iyon kung ang tanging alam na skill ng mga anak mo ay kung paano ito gastusin. Ayon sa mga pag-aaral, may malinaw na pattern kung paano nawawasak ang yaman ng pamilya sa paglipas ng panahon. Ito ang generational decay. This graph illustrates the standard life cycle of family wealth over time. Dito sa unang bahagi, nakikita natin ang Generation 1. Sila ang mga builders. Nagsisimula sila sa wala, kaya't punong-puno sila ng diskarte, sipag at matinding sakripisyo para maipundar ang unang yaman ng pamilya. Pagdating sa pangalawang henerasyon, nakikita natin ang patuloy na pag-akyat. Sila ang mga maintainers. Dahil nakita nila ang hirap ng kanilang mga magulang, ginagamit nila ang natanggap na pundasyon para palaguin palalo ang mga assets ng pamilya. Pero pagdating sa pangatlong henerasyon, biglang bumabagsak pabalik sa zero ang graph. Sila ang mga consumers. Dahil ipinanganak silang mayaman, hindi nila naranasan ang hirap ng unang henerasyon. Mabilis nilang nauubos ang yaman pabalik sa kung saan ito nagsimula. Statistics suggest that when children inherit wealth without the mindset that built it, the decay is almost inevitable. Unless there is an intentional intervention from the parents, this natural cycle of wealth will return to zero by the time it reaches your grandchildren. Madalas, ang sumpa na ito ay nagsisimula sa isang napakagandang intensyon. Maririnig mo sa mga magulang ang linyong, "Dahil galing ako sa hirap, hindi ko hahayaan na maranasan ng anak ko ang hirap na pinagdaanan ko." Ang problema, kapag inilayo mo ang anak mo sa lahat ng uri ng financial at physical struggle, inaalisan mo rin sila ng pagkakataong maintindihan ang tunay na halaga ng pagtatrabaho. Kapag masyadong komportable ang buhay, kapag nakukuha nila ang lahat ng hindi pinaghihirapan, nagiging kampante sila. Nawawala ang personal na disiplina na kailangan para mabuhay sa totoong mundo. Ang nakakalungkot na katotohanan ay ito, ang mismong hirap na gusto mong ilayo sa mga anak mo ay ang mismong nagpatatag sa iyo at nagbigay sa iyo ng tagumpay na meron ka ngayon. Kaya kapag binigyan mo sila ng buhay na walang sakripisyo, hindi mo sila pinoprotektahan. Tinatanggalan mo sila ng survival instincts na kakailanganin nila kapag wala ka na. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating baguhin ang pananaw natin sa ipapamana natin. Madalas, nakatutok tayo sa pag-iwan ng cash, mga kotse o mga titulo ng lupa. Pero ang mga pisikal na asset na ito ay napakadaling mawala. Ang pera sa bangko ay mabilis maubos. Ang bahay ay pwedeng masunog o maibenta ng palugi. Ang dapat mong ipamana ay ang entrepreneurial skills, ang kakayahang maging malikhain, maging madiskarte, at marunong gumawa ng sariling pera kahit saan mo sila ilagay. Dahil kung marunong dumiskarte ang anak mo, kahit mawala pa ang bawat pisong iniwan mo sa kanila, kaya nilang bumangon at buuin muli ang yaman ng pamilya mula sa wala. Ang tunay na financial security ay wala sa halaga ng ibibigay mong mana. Nasa pagbibigay ito ng mga psychological na tool para makagawa sila ng sarili nilang yaman kahit ano pa ang mangyari sa ekonomiya. Hindi mo kailangang ibalik sa matinding kahirapan ang pamilya mo para lang matuto sila. Pwede kang mag-set up ng sitwasyon sa loob ng bahay para ma-practice nila ang disiplina. Dito papasok ang 50-50 Savings Challenge. This chart breaks down how the 50-50 rule works. Kapag may gustong bilhin na laruan o gadget ang anak mo, imbes na bilhin mo agad, sabihin mo sa kanila na mag-ipon ng kalahati ng halaga mula sa allowance nila at tutumbasan mo ang natitirang kalahati. Simpleng panuntunan ito, pero tinuturuan nito ang mga bata ng delayed gratification. Natututo silang maghintay at mag-ipon para makuha ang gusto nila, kahit nakatira sila sa isang komportabling bahay.
At kapag nabili na nila yung gadget dahil sa sarili nilang ipon, nagbabago ang pakiramdam nila. Imbes na isipin nilang entitled sila sa mga gamit, nararamdaman nila ang sarap at pride ng isang bagay na pinaghirapan. Ang kontroladong financial friction na ito ang humuhubog sa kanila para maging isang aktibong smart iponaryo. Sa huli, ang pinakamahalagang maiiwan mo ay hindi makikita sa anumang bank statement. Ang pinakamataas na uri ng yaman na dapat mamana ng anak mo ay ang iyong karakter. Sa mundo ng negosyo, tinatawag natin itong BINSI o believability. Ito ang reputasyon mo. Ito yung alam ng mga tao na mapagkakatiwalaan ka kapag nagbitiw ka ng salita. Mas mabuti pang malugi ka sa negosyo kaysa masira ang pangalan mo. Dahil ang perang nawala, kayang kitain ulit. Pero kapag nawala ang tiwala sa iyo ng mga tao, napakahirap na nitong ibalik. Kapag natutunan ng mga anak mo na bayaran ang kanilang mga utang on time at panindigan ang mga pangako nila, iyan ang pinakamalinaw na senyales na handa na silang hawakan ang yaman ng pamilya. Isipin nyo kung sino ang pinalalaki nyo ngayon, isang tagapagmana lang ba o isang tunay na successor? Kung handa ka nang magsimula sa paghubog ng kanilang values, itype ang successor sa comment section. Ang yaman na nakatapak sa tamang karunungan at disiplina ay hindi lamang basta tatagal. Ito ay lalago pa para sa mga susunod na henerasyon. Tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman.